Ako po si Mateo Vergara, 50 taong gulang. Kasalukuyang naninirahan sa isang liblib na baryo sa bayan ng Nasugbu, Batangas. Ang aking tahanan ay nakatayo sa pagitan ng isang makapal na kakahuyan at ng malawak na baybayin kung saan ang alon ay tila may sariling wika tuwing sumasapit ang gabi. Hindi ko man ginusto. Ang buhay ko ay naging bahagi ng isang lihim na matagal nang umiiral sa aming angkan. Isang lihim na ngayon ay nais kong ibahagi, hindi upang manakot, kundi upang maunawaan ninyo kung paanong ang isang ordinaryong tao ay maaaring lamunin ng kapangyarihan na hindi niya hiniling. Lumaki ako sa hirap at kakulangan. Ang aming baryo noon ay tila nakalimutan ng panahon. Walang maayos na kalsada, walang permanenteng kuryente. At sa tuwing sasapit ang bagyo, ay parang inaasahan na lamang naming may masisira sa aming tahanan. Ang lupa ay tuyot sa tag-init at malubog sa putik kapag tag-ulan. Pero sa kabila ng kahirapang iyon, may kakaibang katahimikan sa aming angkan na noon ay hindi ko maunawaan. Ang mga matatanda sa amin ay hindi mahilig magkwento. Hindi sila gaya ng ibang matatanda na puno ng alaala at biro. Sa halip, sila ay mapagmasid. Parang may laging iniintindi. Parang may binabantayan kahit sa gitna ng liwanag ng araw. Kapag gabi naman, madalas kong nakikitang gising pa rin ang ilan sa kanila. Nakaupo sa harap ng pintuan, nakatingin sa kadiliman na para bang may hinihintay na dumating. Ang aking lola Sabel, ang pinakamatandang babae sa aming pamilya. Siya rin ang pinakatahimik. Hindi siya palasalita. Pero kapag siya'y nagsalita, lahat ay nakikinig. Bilang bata, takot ako sa kanya. Hindi dahil masama siya, kundi dahil may kakaiba sa kanyang presensya. May mga pagkakataon na tila alam niya ang mangyayari bago pa man ito mangyari. May mga gabing nagigising ako at nakikita siyang nakatayo sa may bintana. Nakatingin sa kagubatan na parang may kinakausap na hindi ko nakikita. Noong ako ay 18 taong gulang, bigla siyang nagkasakit. Walang malinaw na dahilan. Isang araw ay malakas pa siya. Pero kinabukasan ay hindi na siya makabangon. Unti-unti siyang nanghina hanggang sa halos hindi na kumain. Ang kanyang mga mata ay lalong lumalim, ngunit may kakaibang liwanag na hindi nawawala. Sa huling gabi ng kanyang buhay, ako ang kanyang ipinatawag. Hindi ko alam kung bakit ako. Marami namang mas matanda sa akin. Pero sinabi ng aking mga magulang na ako raw ang gusto niyang makausap. Lumapit ako sa kanyang higaan na may halong kaba at lungkot. Ang silid ay puno ng amoy ng kandila at halamang gamot. Tahimik ang paligid. Tanging ang mahinang paghinga ng aking lola ang maririnig. Habang ako'y nakatayo sa tabi niya, bigla siyang napaupo ng bahagya. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Parang may pilit siyang inilalabas mula sa kanyang lalamunan. Ilang sandali pa, siya ay umubo ng malakas. Sa harap ng aking mga mata, isang maliit na batong kulay itim ang lumabas mula sa kanyang bibig. Basa ito ng laway at dugo, ngunit kakaiba ang kinang. Para bang may sariling buhay. Iniabot niya ito sa akin ng may nanginginig na kamay. Wala siyang sinabi,
ngunit ang kanyang mga mata ay tila may iniutos. Parang sinasabing tanggapin ko ito kahit hindi ko maintindihan. Nang hawakan ko ang bato, may kakaibang lamig na dumaloy sa aking palad. Hindi ito lamig na dulot ng hangin o tubig. Isa itong lamig na tila galing sa kailaliman ng lupa. Pagkatapos nun, dahan-dahan siyang humiga. Ilang sandali pa ay tuluyan na siyang pumanaw. Hindi ko agad naisip ang kahalagahan ng batong yon. Sa halip, binalot ko ito sa isang lumang tela at itinago sa aking mga damit. Ang nasa isip ko lamang noon ay ang pangarap kong makaalis sa baryo. Gusto kong makipagsapalaran sa lungsod. Gusto kong baguhin ang takbo ng aking buhay. Pagkaraan ng ilang buwan, nagpasya akong umalis ng Nasugbu. Madaling araw pa lamang ay naglakad na ako patungo sa sakayan ng jeep. Ang hangin mula sa dagat ay malamig. Ang alon ay malakas ang hampas. Parang may nagbababala sa akin na huwag tumuloy, pero matigas ang aking loob. Para sa akin, ang takot ay kalaban ng pangarap. Habang papalayo ang sasakyang aking sinasakyan, tumingin ako sa likuran. Ang aming baryo ay unti-unting naglalaho sa aking paningin. Hindi ko alam na sa pag-alis kong iyon, dala ko pala ang isang sumpang hindi na ako kailanman makakatakas. Sa lungsod, mabilis kong natuklasan na ang mundo ay hindi patas. Hindi sapat ang sipag, hindi sapat ang kabaitan. May mga araw na ako'y pinagtatawanan, pinapagalitan at pinaghihinalaan. May mga gabing ako'y natutulog na walang laman ng tiyan. Pero tiniis ko yon sapagkat mas matindi ang takot kong bumalik sa baryo na bigo. Hanggang sa dumating ang araw na ako'y nadakip at ikinulong dahil lamang sa maling hinala. 3 araw akong nabilanggo sa isang selda na parang hukay ng buhay na tao. Doon ko unang naramdaman ang presensya ng dilim na tila matagal nang naghihintay sa akin. Sa 4 gabi, habang ako'y nakahiga sa malamig na semento, bigla kong naalala ang batong iniwan sa akin ng aking lola. Hindi ko pa alam noon na yun pala ang susi sa pagbabagong sisira sa aking pagkatao. Sa loob ng 3 araw na pagkakakulong ko, pakiramdam ko ay unti-unting nauupos ang aking pagkatao. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong napapikit dahil sa matinding hilo at gutom. Ang sikmura ko ay parang pinipilipit ng kung anong kamay na hindi ko makita. Ang aking mga labi ay tuyo. Ang lalamunan ko ay parang may buhangin sa loob. Ngunit higit sa lahat, ang aking isipan ay unti-unting nilalamon ng galit. Ang seldang kinaroroonan ko ay hindi lamang madilim. Ito ay parang may sariling hininga. May amoy itong hindi maipaliwanag. Halo ng lumang pawis, nabubulok na kahoy at kung minsan ay tila may halong amoy ng dugo. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata upang piliting matulog, may mga anyong gumagalaw sa aking paningin. Mga aninong hindi ko alam kung guni-guni lamang o totoo. Sa 4 gabing yon, nang halos mawalan na ako ng lakas upang bumangon, doon ko unang naramdaman ang kakaibang lamig. Isa itong lamig na tila dumadaloy mula sa loob ng aking dibdib.
Parang may kung anong nagigising sa kaibuturan ng aking pagkatao. Hindi ko maipaliwanag kung bakit sa sandaling yun ay bigla kong naalala ang batong iniwan sa akin ng aking lola. Parang may humihila sa aking alaala. Parang may boses na walang tunog na paulit-ulit na bumubulong sa aking isipan. Sa gitna ng aking panghihina, pinilit kong tumayo at kinapa ang bulsa ng aking lumang pantalon. Nandoon pa rin ang telang binalot ko sa batong yon. Dahan-dahan ko itong inilabas. Kahit sa madilim na selda, ay nakita ko ang kakaibang kislap nito. Hindi ito tulad ng liwanag ng apoy o ng buwan. Isa itong kinang na parang nagmumula sa mismong dilim. Nang hawakan ko ito, biglang sumikip ang aking paghinga. Parang may kung anong enerhiya na sumabog mula sa aking palad patungo sa buong katawan ko. Napapikit ako at sa likod ng aking mga talukap, may mga larawang biglang lumitaw. Nakita ko ang mga anyong hindi ko kilala, ngunit pakiramdam ko ay bahagi ko. Mga lalaking nakasuot ng lumang kasuotan. May mga mata na tila sanay sa dilim. Mga babaeng may mahabang buhok at may mga hawak na halamang hindi ko pa nakikita kailanman. Nakita ko ang mga ritual na ginagawa sa gitna ng kagubatan. Mga aninong sumasabay sa galaw ng apoy. Mga sigaw na walang tunog. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nawalan ng ulirat. Ngunit nang ako'y muling magising, naramdaman kong may nagbago sa akin. Ang gutom ko ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito karaniwang gutom. Ito ay parang pagnanasa. Isang paghahangad na hindi ko maipaliwanag. Ang aking pandinig ay tila mas tumalas. Naririnig ko ang bawat patak ng tubig mula sa kisame. Naririnig ko din ang mahinang paghinga ng ibang bilanggo sa malayong selda. Naririnig ko maging ang paggapang ng maliliit na insekto sa dingding. Ang aking paningin ay unti-unti ring nagbago. Kahit sa halos ganap na dilim, nagawa kong makilala ang mga hugis ng bakal na rehas. Nakita ko ang mga guhit ng kalawang na parang mga ugat na kumalat sa pader. Ang anino ko sa sahig ay tila hindi na sumusunod sa akin ng eksakto. May sandaling parang kumikilos ito ng may sariling desisyon. Doon nagsimula ang aking tunay na takot. Hindi ako natakot sa kulungan. Hindi ako natakot sa mga sugat sa aking katawan. Ang kinatatakutan ko ay ang ideyang baka hindi na ako ang may kontrol sa sarili kong pagkatao. Nang ako'y palayain kinabukasan, pakiramdam ko ay ibang tao na ang lumabas sa selda. Hindi ako nagsasalita. Hindi ako lumilingon. Naglakad lamang ako ng diretso patungo sa inuupahan kong silid. Ang mga lansangan ay tila mas malinaw sa aking paningin. Ang mga tao ay parang mas mabagal kumilos. Ang bawat ilaw sa poste ay parang may sariling aura na kumikislap sa paligid. Pagdating ko sa aking silid, isinara ko ang pinto at ibinagsak ang aking katawan sa kama. Pero hindi ako makatulog. Ang isip ko ay parang may sariling alon. May mga alaala akong hindi ko alam kung saan nanggagaling. May mga damdaming hindi ko alam kung akin ba o minana ko lamang. Muli kong kinuha ang batong yon. Sa sandaling iyon, ang apoy ng gasera ay biglang lumakas. Parang may hangin na umihip,
kahit sarado ang bintana. Ang aking anino sa dingding ay biglang humaba at unti-unti itong nahiwalay sa aking katawan. Isa, dalawa, tatlong anyo ang nabuo mula sa kadiliman. Hindi sila malinaw, parang usok na may hugis, pero dama ko ang bigat ng kanilang presensya. Hindi sila nagsasalita sa paraang alam ko. Pero ang kanilang mga mensahe ay dumaloy diretso sa aking isipan. Ipinakita nila sa akin ang pangalan ng batong hawak ko. Diklom. Isang bertud ng anino. Isang kapangyarihang ipinapasa lamang sa mga hinirang sa aming dugo. Ipinakita nila sa akin ang mga ninunong ginamit ito upang magbantay, upang maghiganti, upang mabuhay. Pero ipinakita rin nila ang mga kaluluwang tuluyang nilamon ng kapangyarihang ito. Sa sandaling yon, gusto kong bitawan ang bato, pero hindi ko magawa. Parang may bahagi sa akin na gustong yakapin ang dilim. Parang may bahagi sa akin na pagod ng maging mahina. Habang ako'y nakaupo sa gilid ng kama, naramdaman kong may kung anong init na sumiklab sa aking tiyan. Isang gutom na hindi ko kailanman naranasan. Hindi ito gutom sa pagkain. Isa itong pagnanasa sa dugo. Doon ko unang naisip na baka ang batong ito ay hindi lamang pamana, kundi isa itong sumpa. At sa gabing yon, tuluyan na itong nagising. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakaupo sa gilid ng aking kama nung gabing yon. Ang oras ay tila nawala ng saysay. Ang tanging nararamdaman ko ay ang patuloy na pag-ikot ng kung anong puwersa sa loob ng aking tiyan. Isang apoy na hindi nakikita pero sapat upang unti-unting tunawin ng aking katinoan. Ang gutom na aking nararamdaman ay lumala. Hindi ito tulad ng karaniwang gutom na nararamdaman ng isang taong walang makain. Ito ay may kasamang panginginig sa aking mga daliri. May kasamang pagbilis ng tibok ng puso. May kasamang pagkatuyo ng aking lalamunan na tila naghahanap ng kung anong likido na hindi tubig. Sinubukan kong kumain. Lumabas ako ng aking inuupahang silid at bumili ng tinapay at sabaw sa isang karinderyang bukas kahit hating gabi na. Ang ilaw mula sa fluorescent lamp ay masakit sa aking mga mata. Ang mga tunog ng kutsara at pinggan ay tila lumalakas sa aking pandinig. Nakaramdam ako ng kakaibang inis sa bawat galaw ng mga tao sa paligid ko. Nang subukan kong lunukin ang pagkain, halos maisuka ko ito. Parang hindi na tinatanggap ng aking katawan ang ordinaryong sustansya. Parang may ibang uri ng pangangailangan na pilit humihila sa akin palayo sa pagiging tao. Hindi ko maintindihan kung bakit. Habang ako'y naglalakad pabalik sa aking silid, napansin kong ang paligid ay tila mas madilim kaysa dati. Hindi dahil sa kakulangan ng ilaw, kundi dahil parang may manipis na ulap ng anino na nakabalot sa aking paningin. Ang bawat poste ng ilaw ay may mahabang buntot ng dilim. Ang bawat sulok ng eskinita ay parang may nakatagong mata na nakamasid sa aking pagdaan. Pagpasok ko sa aking silid, muli kong kinuha ang batong diklom. Sa sandaling hinawakan ko ito, bumalik ang mga bulong. Hindi ito salita, hindi ito tunog,
Isa itong pakiramdam na diretsong pumapasok sa aking utak. Ipinapakita nito ang mga larawan ng gabi. Mga aninong gumagalaw sa bubong ng mga bahay. Mga nilalang na tahimik na lumulusot sa pagitan ng mga dingding. Mga taong natutulog ng hindi alam na may kung anong nakamasid sa kanila mula sa itaas. Unti-unti kong napagtanto ang ibig sabihin ng mga pangitain. Hindi lamang ito alaala ng aking mga ninuno. Ito ay paanyaya. Isang paanyayang sumama sa mundo ng dilim. Pinilit ko itong labanan. Isiniksik ko ang batong yon sa ilalim ng aking unan at ipinikit ang aking mga mata. Sinabi ko sa sarili ko na bukas, kapag sumikat ang araw, babalik ako sa dati. Hahanap ako ng trabaho, kakain ako ng maayos, kakalimutan ko ang lahat ng nangyari. Pero hindi sumunod ang aking katawan sa aking kagustuhan. Bandang 2:00 ng madaling araw, bigla akong nagising na parang may humila sa aking kaluluwa, palabas ng aking dibdib. Pawis na pawis ako. Ang aking paghinga ay mabigat. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa matinding pagnanasa na hindi ko mapangalanan. May naaamoy ako ng panahong yon. Isang amoy na hindi ko kailanman napansin noon. Amoy ng dugo. Amoy ng laman. Amoy ng buhay na unti-unting nauubos. Hindi ko alam kung paano ako napalabas ng aking silid. Hindi ko maalala kung paano ako napunta sa bubong ng katabing gusali. Ang alam ko lamang, bigla na lang akong naroon. Nakatayo sa gilid, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing bumagsak sa lupa. Sa sandaling yon, hindi na ako natatakot. May kakaibang kasiyahan sa pakiramdam ng hangin na dumadaloy sa aking muka. May kakaibang lakas sa aking mga binti. Parang kaya kong tumalon sa kahit gaanong kalayo. Parang kaya kong tumakbo ng hindi napapagod. Sa bandang ibaba, may nakita akong lalaki. Naglalakad siya ng mabagal sa isang madilim na eskinita. May bitbit na supot ng pagkain. Mukhang pagod. Mukhang walang ideya na may nakamasid sa kanya mula sa taas. Nang sandaling yon, ang gutom sa aking tiyan ay naging parang halimaw na kumakawala sa tanikala. Hindi ko naisip kung tama ba o mali ang aking gagawin. Hindi ko naisip kung sino siya. Hindi ko naisip kung sino ako. Ang alam ko lang, kailangan kong mapawi ang gutom na nararamdaman ko. Sa isang iglap, tumalon ako. Ang hangin ay parang tubig na bumiyak sa aking pagdaan. Ang aking mga paa ay dumampi sa lupa nang halos walang tunog. Bago pa man siya makalingon, nahawakan ko na ang kanyang balikat. Ang sumunod na nangyari ay parang panaginip na puno ng pulang ulap. May sigaw, may pag-uga, may init na dumaloy sa aking bibig. May kakaibang tamis na hindi ko kailanman natikman noon. Parang ang bawat patak ng dugo ay may dalang lakas na dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi ko alam kung gaano katagal yon. Nang ako'y magkamalay, nakaupo na ako sa gilid ng eskinita. Ang aking mga kamay ay may bakas ng dugo. Ang aking dibdib ay mabigat sa mabilis na paghinga. Sa aking harapan ay nakahandusay ang lalaking hindi ko na maigalaw. Sa unang pagkakataon, sa buong gabi, bumalik ang aking katinuan.
At kasabay nito, bumalik ang aking pagkatao. Napatingin ako sa aking mga kamay. Hindi ko makilala ang sarili ko. Ang refleksyon ko sa salamin ng isang nakaparadang sasakyan ay parang ibang nilalang. Ang aking mga mata ay mas madilim. Ang aking balat ay tila mas maputla. Ang aking mga labi ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa pagnanasa. Gusto kong sumigaw ng oras na yon. Gusto kong tumakbo palayo. Gusto kong burahin ang nangyari. Ngunit sa kaibuturan ng aking isipan, may isang bahagi na tahimik na nasiyahan. At iyon ang mas kinatatakutan ko. Sa pagbalik ko sa aking silid, bago sumikat ang araw, alam kong hindi na ako kailanman magiging dati o mababalik sa dati. Ang diklom ay hindi lamang nagising, kundi tinanggap ko na ito. Hindi ako nakatulog matapos ang gabing yon. Kahit pagod ang aking katawan, kahit tila nauupos na ang aking isipan sa dami ng nangyari, hindi ako dinadalaw ng antok. Sa halip, pakiramdam ko ay mas nagising pa ang bawat bahagi ng aking pagkatao. Ang bawat tunog sa labas ng aking inuupahang silid ay parang sigaw na diretso kong naririnig sa loob ng aking ulo. Ang bawat galaw ng mga taong dumaraan sa kalsada ay parang may sariling kahulugan na pilit kong inuunawa. Umupo lamang ako sa gilid ng kama. Hawak ang batong diklom na ngayon ay tila mas mabigat kaysa dati. Hindi ko maalis sa aking paningin ang alaala ng lalaking aking pinaslang. Ang kanyang mga mata na puno ng pagtataka. Ang kanyang paghinga na unti-unting humihina. Ang init ng kanyang dugo na parang apoy na dumaloy sa aking lalamunan. Paulit-ulit itong bumabalik sa aking isip na parang isang bangungot na ayaw kong pakawalan. Ngunit sa bawat alaala, may kasunod na kakaibang pakiramdam. Lakas. Hindi ko maipagkakaila. May nadagdag sa aking katawan matapos ang gabing yon. Ang aking mga sugat sa kamay ay kusang naghilom. Ang kirot sa aking likod na matagal ko nang dinadala ay tila naglaho. Kahit ang aking paningin ay mas luminaw pa. Nakikita ko ang mga detalye sa dilim na dati ay hindi ko napapansin. Sa umaga ay sinusubukan kong mamuhay na parang normal. Lumabas ako upang maghanap ng trabaho. Naglakad ako sa mga lansangan na puno ng ingay at alikabok. Nakipagsiksikan ako sa mga tao. Ngunit sa bawat segundo, dama kong may kakaibang distansya sa pagitan ko at ng mundo. Parang ako ay isang aninong naglalakad sa gitna ng mga buhay na nilalang. Napansin ko rin ang isang bagay na lalong nagpalalim ng aking takot. May mga taong tila nakatingin sa akin ng matagal. Hindi sila nagsasalita. Hindi sila lumalapit. Ngunit sa bawat sulok na aking madaanan, may mga matang sumusunod sa aking galaw. Mga matang puno ng pag-alam. Mga matang parang alam ang lihim na pilit kong itinatago. Sa unang araw, binaliwala ko ito. Sa ikalawang araw, nagduda ako. At sa ikatlong araw, nagsimula akong matakot. Bandang hapon, habang ako'y naglalakad sa isang makitid na eskinita upang makaiwas sa init ng araw, may napansin akong matandang lalaki na nakatayo sa lilim ng isang sirang pader. Payat siya, halos butot balat.
Ang kanyang mga mata ay malalim at tila may kinang na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya gumalaw habang ako'y papalapit. Hindi rin siya kumurap. Sa sandaling yon, may kung anong kumibot sa loob ng aking dibdib. Parang may nagbababala sa akin. Parang may nagsasabing tumakbo ako. Pero huli na. Bigla siyang nagsalita. Hindi malakas, hindi rin malinaw. Ngunit ang kanyang tinig ay parang dumaloy sa mismong utak ko. Alam niya ang tungkol sa diklom. Alam niya kung ano na ako. Hindi ko maalala kung paano nagsimula ang aming pag-uusap. Ang alam ko lamang, bigla na lang akong nakatayo sa harap niya. At ang aking mga kamay ay nanginginig hindi sa galit, kundi sa pangambang baka may mas malalim pang lihim na hindi ko alam. Ipinahayag niya na hindi ako nag-iisa. May iba pa raw na nagtataglay ng kapangyarihan ng anino. May iba pa raw na matagal nang nagmamasid sa aking paggising. Ayon sa kanya, ang mga tulad namin ay tinatawag na mga tagapagdala ng diklom. Mga taong hinirang ng dugo at sumpa upang maging tulay ng dilim sa mundo ng tao. Hindi raw ito biyaya. Isa itong tungkulin. Ngunit hindi lahat ay nakakatagal sa bigat nito. May mga nababaliw, may mga tuluyang nagiging halimaw, may mga nawawala na lamang na parang bula. Habang siya'y nagsasalita, naramdaman kong may gumagalaw sa paligid. Ang mga anino sa pader ay tila humahabak. Ang hangin ay biglang lumamig. At sa likod ng matandang lalaki, may mga anyong unti-unting nabubuo. Mga hugis na parang tao, ngunit walang muka. Hindi ko alam kung guni-guni lamang yon o tunay. Pero malinaw sa akin ang mensaheng nais niyang iparating. Binabantayan ako. Sinusubok ako. At kung hindi ko kayang kontrolin ang gutom sa loob ko, may darating upang tapusin ako. Nang iwan ko siya sa eskinita, pakiramdam ko ay mas mabigat ang aking bawat paghakbang. Hindi na lamang ang sariling konsensya ang aking dinadala. May kasama na itong takot sa mga nilalang na hindi ko pa nakikita, ngunit alam kong umiiral. Kinagabihan, muling bumalik ang gutom na pakiramdam. Mas malakas, mas mapilit, mas marahas. Ngunit sa pagkakataong yun, may isa pang pakiramdam na sumabay sa aking pagnanasa. May nakamasid mula sa bubong. Mula sa ilalim ng mga sasakyan. Mula sa mismong anino ko. At sa unang pagkakataon, mula nang magising ang diklom, naisip kong baka hindi na lamang ako ang mandaragit. Baka ako na rin ang hinahabol. Hindi na ako nagkunwaring normal matapos ang babala ng matandang lalaki. Sa loob ng mga sumunod na araw, malinaw sa akin na wala nang babalikan ang dati kong buhay. Ang bawat paggising ko ay may kasamang pakiramdam na parang may mabigat na aninong nakadagan sa aking dibdib. Ang bawat paghinga ko ay parang hinahati sa pagitan ng pagiging tao at pagiging isang nilalang na hindi ko lubos kilala. Ang gutom ay hindi na lamang bumabalik tuwing gabi. Natutunan nitong sumunod sa akin kahit sa liwanag ng araw. Habang naglalakad ako sa mataong kalsada, naamoy ko ang dugo ng isang lalaking may sugat sa kamay.
Habang nakapila ako sa isang tindahan, narinig ko ang pagbilis ng tibok ng puso ng isang babae sa aking likuran. Kahit ang simpleng pagdaan sa isang ospital ay naging pagsubok. Ang hangin doon ay puno ng amoy ng laman at kamatayan na tila umaakit sa aking kaluluwa. Sinubukan kong labanan ito. Nagkulong ako sa aking silid. Tinakpan ko ang mga bintana. Tinanggal ko ang gasera upang hindi na makita ang aking anino sa dingding. Pero kahit sa ganap na dilim, naroon pa rin ang presensya ng diklom. Parang may sariling pulso ang batong yon. Parang may sariling paghinga. Sa tuwing hahawakan ko ito, may mga larawan na muling lumilitaw sa aking isip. Mga kagubatan na puno ng hamog, mga ilog na kulay abo ang agos. Mga taong tumatakbo sa takot habang hinahabol ng mga aninong walang pangalan. Unti-unti kong naunawaan ang isang bagay. Ang kapangyarihan ng diklom ay hindi lamang tungkol sa gutom o lakas. Isa itong koneksyon sa isang mundong nakatago sa pagitan ng liwanag at dilim. Isang mundong matagal nang nakamasid sa sangkatauhan. At ngayong nagising na ako, bahagi na rin ako nito. Isang gabi habang ako'y nakahiga at pilit pinipigilan ang sarili na lumabas upang manghuli o maghanap ng mabibiktima, may narinig akong kaluskos sa bubong ng aking inuupahan. Hindi ito karaniwang tunog ng pusa o ibon lang. Mabigat ito, mabagal. Parang may naglalakad na may layuning malinaw. Hindi ako gumalaw. Pinakinggan ko lamang ito. Ang bawat hakbang sa itaas ay parang pagtibok ng aking sariling pulso. Hanggang sa bigla itong tumigil. Eksakto sa tapat ng aking kinahihigaan. Sa sandaling yon, naramdaman kong may kung anong malamig na bumalot sa aking leeg. Hindi ko nakita kung paano siya nakapasok. Bigla na lamang may anyong nakatayo sa sulok ng aking silid. Matangkad siya, payat. Halos hindi makita ang muka dahil sa kapal ng aninong bumabalot sa kanya. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw. Dalawang munting liwanag na parang baga sa gitna ng gabi. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang mensahe niya ay ramdam ko. Pambibiktima. Hindi ako ang mambibiktima sa gabing iyon. Ako ang susubukin. Maya-maya pa, bigla siyang sumugod. Hindi ko alam kung paano ako nakaiwas. Ang katawan ko ay kumilos na parang may sariling isip. Tumalon ako sa gilid. Halos mabasag ang mesa. Ang dingding na tinamaan niya ay parang papel na napunit sa lakas ng kanyang pagbangga. Doon ko unang nakita ang tunay niyang anyo. Ang kanyang mga kamay ay mahahaba. Ang mga kuko ay tila gawa sa mismong kadiliman. Isa siyang tagapagdala rin. Pero hindi tulad ko. Siya ay sanay na. Naghabulan kami sa bubong ng mga gusali. Ang hangin ay malamig. Ang lungsod sa ibaba ay parang dagat ng ilaw na walang pakialam sa laban na nagaganap sa ibabaw nila. Sa bawat pagtalon ko, naramdaman kong mas lumalakas ako. Sa bawat pag-iwas ko, mas nagiging malinaw ang galaw ng aking kalaban. Ngunit mas malinaw din ang kanyang layunin. Hindi niya ako gustong paalisin dahil gusto niya akong patayin.
Sa gitna ng aming paglalaban, nahulog kami sa isang abandonadong lote. Ang lupa ay basag at puno ng damo. Ang buwan ay kalahati lamang, ngunit sapat upang makita ko ang kanyang ngiti. Isang ngiting walang awa. Sa sandaling yon, naalala ko ang mga salita ng matandang lalaki. Kung hindi ko kokontrolin ang gutom, may darating upang tapusin ako. At heto na nga siya. Wala na akong pagpipilian. Hinawakan ko ang diklom at sa unang pagkakataon, hindi ko ito nilabanan. Hinayaan kong dumaloy ang dilim sa aking mga ugat. Ang aking paningin ay naging kulay abo. Ang aking pandinig ay naging parang alon na sumasabog sa aking ulo. Ang aking puso ay tumibok ng napakabilis na parang gusto nang kumawala sa aking dibdib. Nang muli siyang sumugod, ay sinalubong ko na siya. Ang sumunod na nangyari ay hindi ko na maipaliwanag sa paraang kayang unawain ng isang ordinaryong tao. Mga galaw na parang sayaw ng mga anino. Mga hampas na parang kulog na walang tunog. Mga sandaling hindi ko alam kung ako ba ang umaatake o umiiwas. Hanggang sa dumating ang isang iglap. Isang iglap na ako ang nanalo. Nang huminto ang aking katawan, nakita kong siya ay nakahandusay sa aking paanan. Ang kanyang anyo ay unti-unting nagiging parang usok. Ang kanyang mga mata ay nawawalan ng liwanag. At sa sandaling tuluyan siyang naglaho, may kung anong lakas na pumasok sa aking dibdib. Mas malakas, mas mapanganib, mas tila adik. Lumuhod ako sa lupa hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot sa sarili kong nagawa. Sa gabing iyon ay hindi lamang ako nakaligtas, natuto rin akong tila mangaso. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako muling naging pareho. Ang laban sa kapwa tagapagdala ng diklom ay tila nagbukas ng pinto na matagal nang nakasara sa aking kaluluwa. Hindi lamang lakas ang aking nakuha. Hindi lamang bilis o talas ng pandama. May nadagdag na kung anong lalim sa aking pagkatao. Isang lalim na parang hukay na walang katapusan. Sa mga sumunod na araw, napansin kong nagbago ang paraan ng pagtingin ko sa mundo. Ang mga tao ay hindi na lamang mga nilalang na kasabay kong humihinga. Nakikita ko na ang kanilang mga kahinaan. Naririnig ko ang kanilang mga lihim sa pamamagitan ng paraan ng pagtibok ng kanilang puso. Naaamoy ko ang kanilang takot kahit hindi pa nila ito nararamdaman. Ang lungsod ay tila naging isang malawak na mapa ng mga potensyal na biktima at mga nakatagong mandaragit. At sa bawat gabi, may dumarating. Hindi palaging malinaw, hindi palaging pisikal. Minsan ay presensya lamang. Minsan ay anino na mabilis na dumaraan sa gilid ng aking paningin. Ngunit alam kong may mga tulad ko na patuloy na sumusubok sa aking hangganan. Ang ilan ay gustong patayin ako. Ang ilan ay tila nais akong suriin. Unti-unti kong naunawaan ang tunay na kahulugan ng diklom. Ito ay hindi lamang kapangyarihan ng pagpatay. Isa itong uri ng pamumuno. Ang mga tagapagdala ay hindi basta-basta pinipili. Ang bawat isa ay may papel sa isang sistemang mas matanda pa sa mga bayan at lungsod
na ating kinalakihan. May mga mas mababa, may mga mas mataas, may mga nawawala, at may mga nananatili. At mayroong iilan na nagiging pinuno. Isang gabi, habang ako'y nakatayo sa bubong ng isang gusali at pinagmamasdan ang malayong liwanag ng dagat, may naramdaman akong kakaibang katahimikan. Hindi ito ang katahimikang dulot ng kawalan ng ingay. Isa itong katahimikan na parang paghinga bago ang isang malaking bagyo. Maya-maya, biglang lumamig ang hangin. Ang mga ilaw sa ibaba ay tila kumurap ng sabay-sabay. At mula sa likod ko, may presensyang lumitaw. Hindi ko siya kailangang lingunin upang malaman kung gaano siya kalakas. Dahil ramdam ko agad ang bigat ng kanyang aura. Parang may bundok na nakapatong sa aking balikat. Parang may dagat na gustong sumabog sa loob ng aking dibdib. Nang humarap ako, nakita ko ang anyong halos hindi mahagip ng aking paningin. Hindi siya malinaw. Parang siya ay gawa sa pinaghalong usok at gabi. Ang kanyang hugis ay patuloy na nagbabago. Minsan ay tila matangkad na lalaki. Minsan naman ay parang nilalang na may malaking pakpak. Subalit ang kanyang mga mata, iyon ang hindi ko malilimutan. Dalawang malalim na hukay ng kadiliman na tila kayang higupin ang mismong liwanag ng dilim. Sa sandaling iyon, nauunawaan ko. Isa siyang matandang hari ng anino. Hindi siya dumating upang makipaglaban. Dumating siya upang husgahan ako. Ang kanyang presensya ay parang pader na pilit sumisiksik sa aking pagkatao. Parang sinisilip niya ang bawat alaala, bawat takot, bawat kasalanang aking nagawa mula nang magising ang diklom sa aking dugo. Nakita niya ang lalaking una kong pinaslang. Nakita niya ang laban ko sa tagapagdala. Nakita niya ang bawat sandaling halos mawalan ako ng kontrol sa gutom. At sa gitna ng tahimik na panghuhusgang iyon, may kung anong nagbago. Ang aking anino sa sahig ay unti-unting humaba. Hindi lamang pahaba, kundi lumawak. Parang may mga kamay na bumubuo mula rito. Parang may mga anyong sumasabay sa bawat galaw ko. Maya-maya pa'y narinig ko ang bulong ng maraming tinig. Mga tinig na tila galing sa nakaraan. Sa kagubatan, sa dagat, sa mga libingang matagal nang nakalimutan. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras kaming nagkatitigan. Hanggang sa dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, ang batong diklom sa aking palad ay biglang nag-init. Hindi ito init na nakakapasok. Isa itong init na parang pag-angat ng araw matapos ang mahabang gabi. Parang may kung anong tatak na inilagay sa aking kaluluwa. Maya-maya pa'y bigla akong napaluhod. Hindi dahil pinilit niya ako, kundi dahil kusang sumuko ang aking katawan. Sa aking isipan, may isang malinaw na mensahe na nabuo. Tinanggap ako, hindi bilang biktima, hindi bilang karaniwang tagapagdala, kundi bilang susunod na hahawak sa mas malaking bahagi ng dilim. Nang muli akong tumayo, wala na siya. Ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin at ang kakaibang katahimikan ng lungsod na tila walang alam sa pagbabagong naganap
sa ibabaw ng kanilang mundo. Magmula noon, nagbago ang aking pag-iral. Hindi na ako basta nagtatago. Hindi na ako basta tumatakbo. May mga gabi na ako ang hinahanap ng iba. May mga anino na kusa ng lumalapit sa akin. May mga tagapagdala na lumuluhod, hindi sa takot, kundi sa pagkilala. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun, may isang bahagi sa aking puso na nananatiling sugatan. Ang bahagi na naaalala ang baryo sa Nasugbu, Batangas. Ang dagat na tahimik sa dapit hapon, ang kagubatan na puno ng huni ng kuliglig, at ang aking lola na nag-abot sa akin ng batong hindi ko kailanman maibabalik pa. Ngayon, habang ako'y patuloy na naglalakad sa pagitan ng liwanag at dilim, alam kong hindi pa ito ang wakas ng aking kwento. Sapagkat sa bawat aninong aking kinokontrol, may kapalit na bahagi ng aking pagkatao ang unti-unting nawawala. At balang araw, kapag tuluyan nang naubos ang natitirang pagkatao sa loob ko, maaaring ako na ang maging pinakakinatatakutang tagapagdala ng diklom. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito kapatid ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.